mapunta doon na Senator Bong kasi mahabang diskusyon yan. Hayaan na natin si Secretary at si Congressman Olaso. Maalala ko lang, may update ba tungkol sa investigasyon na ipinangako ng DSWD tungkol kay VP Sara na sinasabi ng ating VP na tinatanggihan lagi ng DSWD ang kanyang mga request para bigyan ng financial assistance. Kapag raw nanggaling sa OVP, hindi naman pinapagbigyan, kaya't napipilitan rin sila sa OVP na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Madam Chair, lalahatin ko na ho. Una, hindi ho pinagsasamantala ng DSWD yung pondo ng DSWD para sa taong bayan ho yan. We agree with that. Number two, as we speak right now, lahat ng tanggapan namin nakabukas. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker. Pagdating mo dun sa investigation na yon, Madam Chair, yes, Madam Chair, and I will report. Na magkakaroon ng investigasyon tungkol sa mga request ni VP na lagi na lang tinatanggihan. Madam Chair, I'll report now. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Agad-agad, kinausap niya yung handling officer sa kabila, si Director Norman. If Director Norman, kasi ASEC Yuli will gladly give the text exchange of text messages. Kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin ano yung titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila lugod naming tinatanggap. We can furnish you the screenshots, Madam Chair, but we have to ask permission of Director Norman if he will also consent. But the screenshot of their exchange is there kasi tinignan namin. We wanted to know kung alin. That's why ASEC Yuli came into the picture. We asked Director Norman na normally nagre-refer. So we will gladly show you the exchange of messages. Yes, kung maaari lamang para matapos Madam na Chair. yung usapin na yan. Madam Chair, dahil parating... Ito po, Sir Secretary, alam din yung totoo. At tinatago niya yung katotohanan. Huwag na tayo mag-ikot-ikot dito. Galing rin po ako dyan sa Executive Department. Alam natin yung totoo. Huwag mo natin pagsamantalaan yung mga kababayan nating mahirap. Huwag mo natin pagsamantalaan. Huwag mo pagsamantalaan habang nandiyan kayo sa DSWD. Ang kailangan ko ng mga kababayan nating mahirap. Ibalik mo po sa kanila. 2,000 pesos, pagkakaibig pa sa kanila, pipila pa, magmamakaawa pa sa inyo para mabigay lang po. Yun naman talagang totoo. Yun naman talagang totoo. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo magkakamali. Pagkakot lang tayo sa katotohanan. Dito lang. Nagkataon. Dito si Congressman Olaso. Naalala ko lang yung video. Buti na lang po. Gusto niya talaga yung isang video. Yeah, Madam Chair, and also, if I can also add, we'll also submit to the committee a copy of a plaque that we just received middle part of this year from the OVP saying that we're a valued partner, that we would always help the referrals. Meron din ho kaming parangal ho doon, and we'll gladly submit it to the committee as well. Yes, if we could put that on record, that Yes. would put the matter at rest and we can be clarified Madam Chair, on we will have to seek the permission lang of Director Norman kasi it's a private exchange between the two of them. But Yes. on our side, we will gladly furnish you the screenshot, Yes. provided that Director Norman will also agree because of data privacy. Thank you very much, Secretary. We'd be very grateful for the update. In the meantime, if you could be very brief, Senator Tolentino has just arrived. We're trying to wind down the hearing, having already requested specific documents, including documents required by Senator Francis Tolentino. I think the issue concerning Congressman Olaso was raised. The Secretary has stated, Congressman Olaso, you can sit. But if we could be very, very brief, because Secretary Rex has already said that he had told you beforehand that the payout Director, was Madam Chair, not, the regional director had informed you beforehand that the payout could not occur because the list had not been verified. And of course, you went on media and said otherwise. Madam Senator, permission to speak. Congressman Kim Radan Lalaso from the 1st District of Zamboanga City. Ma'am, that is a negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday,
October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede Madalas kasi... naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter. And even the regional director, nag-text sa akin, sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the SWD. That's my basically point of view. And until now, I met the regional director last Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya, wala talaga. Sabi ko, please come here, nandito sa payout. Pumunta kayo dito. Wala naman pumunta. So pumunta yung staff niya, pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon, sinabi lang sa amin, stop yung payout. Ganun lang. But then after that, Madam Chair, sabi ko, I have to go and clarify with the regional director, ano ba talaga? At least he has to explain it to the people of Zamboanga City. Hindi pa pwede na lang na stop yung payout, walang dahilan. But basically, let us not duck things into, nung nag-file lang ako, kinancel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, na dapat lahat ng naiiwan matutulungan dito sa bagong Pilipinas. Pero sa ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi nyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na, sir, ready na. We posted on Facebook. That is already 3 weeks ago. We posted it. Ready na. More than 12,000 payouts, pinakancel lahat. Bakit po ginaganon ako? Porket wala akong tatay, congressman o senator. I'm an OFW. Hindi po ako, I'm not, sabihin ko sa'yo, and hindi ako veteranong politician. I'm just new here. As you know, we're former colleagues in Congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people. I want to serve the people of Zamboanga. Sana, Secretary, my colleague, tulungan mo ako dito. Madam Thank you. Chair, again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. As we speak right now, lahat ng opisina namin, anybody that walks into our office, pinoprocess ho yan. Now, that list, that referral list that's given to us, I'll get it from Congressman Olaso right now. We'll look into it again. I'll talk to the regional director na kausap niya, who happens to be a career social worker. Nandiyan na ho siya, matagal na. Give me the list, I'll talk to the regional director, then if he says that the list is clean and it's ready for to be paid out, kasi talagang kailangan, then we'll pay it out. Secretary, ang problema dyan, yan din ang sabi ninyo last year. Kaya si Senator Bongo nagdududa na rin eh. Madam Chair, in the last hearing, I told the good senator, I think there's a miscommunication between his office and our office. The original list that they gave Madam us, Chair. which we can give back, is a list of LGUs, not end beneficiaries. Binalik ho namin yun at sinabi namin hindi ho itong mga beneficiaries, kundi mga local government units ho to. Kung pwede ho kami bigyan ng direct referrals. Meron naman. po silang mga social worker naman po na mga qualified. Sabi ko lang naman sa inyo, pag qualified po yung beneficiaries, balikan nyo po. Hindi naman siguro kailangan umabot ng 1 taon para balikan po sila. Pwede naman yan 1 week. Tingnan nyo kung, alam nyo, Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga, kaya nyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan, namimigay kayo ng ayuda, billion-billion in 1 week. Kaya nyo, sigurado ba kayong mga mahirap to mga to na tinatawag ninyo, billion-billion is Isang sa isang lugar. Pang mga disaster, kaya niyong mag-validate ng 1 week. Ito, 1 year itong iba, hindi yung madalikan. Tinutukoy ko na maging selective kayo. Ito na yung pagkakato ni Congressman Olaso, yung mga beneficiaries sa Zamboanga. At alam mo yan, kasi dati ka rin po naging kongresista. Nagkataon lang po, Mr. Secretary, nung naging congressman ka, naging mayor ka, ng Valenzuela,
sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa panahon namin noon, ang higit lahat po ng mga pangailangan ng mga mahirap niyo doon, binibigay po sa inyo. Kung hindi kayo binibigay sa inyo. Ngayon, kabaliktaran po, makawa, tagalan, pinaparapan pa, abutan pa lang isang meron po akong next question. Kung sabi niya, sabi mo, ito na hold. Ano ba ang rason kung bakit hindi natuloy yung payout sa lugar niya? Meron tanong po sa inyo, Mr. Secretary. Wala ho bang nagpapahold sa inyo na ibang lugar na itong bigyan kasi kalaban ito ng isang politiko. Wala ho bang record lang po, nanonood po ang ating mga kababayan yung under dito. Pero po, wala bang nagbawal sa inyo o pigilan o nag-hold kahit kailan po sa mga nakaraang buwan na naging secretary kayo ng Department of Social Welfare and Development, bang nagpa-hold sa inyo na huwag mo itong bigyan, stop mo na yung payout kasi nakakalaban po yan. Wala ho bang ganong instance sa Mr. Secretary? Madam Chair, let me Sagot lang. Wala bang nagpa-hold sa inyo kasi Department, yung sa AIXO, hindi ko ako ang pinipili sa mga disipline. tanong ko na Hindi tayo nagpapawag sa mga kabayan. ilang beses wala nagpa-hold sa inyo kahit kailan. Madam Chair, wala naman yung may pondo. Tapos ng Presidente, lahat tulungan. So wala akong Pag nangangailangan. bang instance o insidente na hold yung payout sa inyo dahil kalaban po ito at hindi ito kakampi. Madam Chair, basta nangangailangan, tinulungan ko Hindi naman sagot ng categorical. Kasi, Madam Chair, hindi ito po ibigay sa amin ang listahan ng isang stakeholder. Ito po, Mr. Secretary, alam din yung totoo. At tinatago niyo yung katotohanan. Huwag na tayo mag-ikot-ikot dito. Galing rin po ako dyan sa Executive Department. Alam natin yung totoo. Huwag mo natin pagsamantalaan yung mga kababayan nating mahirap. Huwag mo natin pagsamantalaan. Huwag mo pagsamantalaan habang nandiyan kayo sa DSWD ang kailangan po ng mga kababayan nating mahirap. Pero po, ibalik niyo po sa kanila 2,000 pesos pagkakaigit pa sa kanila, pipila pa, magmamakaawa pa sa inyo para mabigay lang po. Yun naman talagang totoo. Yun naman talagang totoo. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo magkakamali. Pag-ikot lang tayo sa katotohanan. Dito lang. Nagkataon. Dito si Congressman Lo Olaso. Naalala ko lang yung video. Buti na lang po. Gusto niya talaga yung sangguni sa ating chairperson na si Senator Amy. Ang kanyang hinaing. Isa lang po ito sa mga nangyayari na pagsasamantalahan po yung ating mga kababayang mahirap. Yun lang po, please. Nakikiusap lang po ako for the end time sa inyo. Punta na po, parating na po ang eleksyon. Sana po hindi po ito magamit itong mga ayuda sa politika. Kawa naman po ang Pilipino. Sana po hindi tayo maging ayuda nation na umaasa na lang po sa ayuda para manalo po isang politiko. Sana naman po pipiliin natin sa halalan na yung talagang nagsiservisyo at totoong nagmamahal at mamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Huwag po sana magamit ito na yan po ang mangyayari. Definitely sa susunod na buwan, ganun po ang mangyayari. Napapagsamantalahan po dahil meron may pabor at meron pong hindi nabibigyan po ng pabor. Bakit? Na-hold yung dyan na yung tao. Mamakaawa na dyan yung video. Si Congressman Olaso na po ang nagpakita ng video. Again, as may assurance, I'll talk to the regional director na kausap ni Congressman Olaso to thresh out the matter. Thank you. Thank you very much. As I said earlier, this isn't the first time. There have been complaints from many officers, including the OVP. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo na mas politiko pa kayo kesa sa politiko. Wala namang ganyan. Ang mahirap ay nangangailangan ng tulong at yan ang mandato ninyo. Hindi ang mga politiko na nanakot, naguutos, nagsasabi sa inyo